morning. Welcome here, MGS Vlogs. This is Marina Seals. At ngayon po ay magbablog po tayo. Welcome here, MJS Vlogs. At sa mga bago dyan sa ating channel, yung hindi pa nakapag-subscribe, please don't hesitate to subscribe our channel kasi malaking tulong po yung subscription ninyo para sa ating minimithing MGS Foundation. So our vlog for today is all about kung paano ba tayo makahanap ng ating minamahal, loved ones, or asawa sa online. So high-tech na tayo ngayon, guys. Lahat po tayo ngayon ay online. So pati paghahanap ng minamahal ay online na rin. So dito ko natatagpuan ang aking minamahal na asawa sa online. So alam po marami tayong mga kababayan dyan na single, na malungkot ang buhay nila at naghahanap sila ng mga minamahal through online. So, ako ay magbibigay ng tips ngayon. Today is Monday. So, ibibigay kong tips sa inyo kung paano nga ba makahanap ng tunay na seryosong foreigner sa online dating site. So, alam ko naman yung hindi naman lahat ng tao gustong-gusto ng foreigner. Meron namang iba na hindi kasi iba-iba naman tayo kasi. So, merong mga iba dyan, lalong-lalo na yung mga kababayan nating single at busy sa trabaho at walang time para mag-mingle-mingle. So, yon, nagdi-dating site sila. At iba naman gusto nilang makapunta sa ibang bansa at medyo maayos ang buhay sa ibang bansa. So, yun talaga ang mindset. So, wag na tayong magpaka-ipokrita, guys. So, sasabihin na natin kung ano ba talaga ang kailangan ng iba, kung bakit kasi iniisip ng iba pag nakapag-asawa ng foreigner ay maraming pera. Mali. Hindi lahat ng foreigner na maraming pera. So, ngayon, guys, hindi natin maiwasan yan, pero gayon pa man ay magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano nga ba tayo makahanap ng seryosong relationship sa online. So, magbibigay ako ng mga tips sa inyo, guys. So, yung mga iba dyan, na mga single at yun ang hinahanap, kumuha na ng upuan at makinig ng maigi kung ano po ang ating mga tips na ibibigay sa inyo. Actually, guys, na-i-vlog ko na to last few months ago, but isang katerbang message ang aking tanggap sa aking WhatsApp dahil sa mga inquiry at yung mga iba nagsisend pa ng mga pictures na bagong ligo sila. Sila daw po ay single at naghanap daw po sila ng partner. OMG, hindi po ako dating site. Ako po ay nagbibigay lang ng mga advice at tips based sa aking karanasan, kaya po ay na-iba-vlog ko po yan. Pero hindi po ako dating site, kaya huwag po kayong mag-send sa akin ng mga pictures na bagong ligo, nakasexy ng damit, nagsiselfie sila ng ganon, Diyos niyo naman. So, ngayon guys, pag-uusapan natin. So, para dyan sa mga single guys, meron tayong tinatawag na dating site. So, maraming dating site guys sa buong Pilipinas, except sa Middle East, bawal yan doon. So, maraming dating site. So, maghanap tayo ng dating site na legit na doon tayo magsa-sign up. So, ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tips. Dating site number 1, Filipino Kisses. Dito ko namimit ang aking asawa. Filipino Cupid. Etong Filipino Cupid, kailangan mong mag-register at kailangan mo pong magbayad kung gusto mo talagang makahanap ng legit kasi ang mga foreigner doon nagbabayad ng premium para po makontak nila yung kanilang gustong kausap. So yan, number 1. So number 2, pag nakapag-sign up na kayo guys ng dating site, nakapag-sign up na kayo doon, maglagay kayo doon ng caption sa inyong importante at mahalaga ang caption doon sa ating profile. Yan ang importante guys. Caption, kung anong klaseng tao ka, kung anong klase ang hinahanap mo, doon mo ilalagay. At number 3, wag na wag kayong mag-upload ng pictures ninyo na punong-puno kayo sa makeup. Kasi po, nato-turn off sila sa mga ganon. Hindi lahat ng tao gusto ang puno ng makeup. Ayaw nila ng mga ganon. So, napaka-ganda kung ang inyong ilalagay na pictures ay simple lang. Huwag masyadong maraming filter. Kasi, maraming ma-artist sa dating online. Kasi ganito yun guys, kung kayo naghahanap ng perfect, sila din naghahanap ng perfect. Vice versa lang yan guys. So, be careful.
kailangan ang caption sa profile, ilagay nyo na doon. Number 4, pag meron na po kayong ka-chat guys, wag po kayong magpapakita ng motibo na gustong-gusto nyo na sila agad. Porkit gwapo. No, 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 no. Isang big no, no, no. Wag ninyong gawin yan guys. Kasi Pilipino tayo, Pilipina tayo, kailangan po natin ng magpakipot ng konti. Yun guys, kailangan natin magpakipot ng konti. Wag po tayong atat agad. Kasi, wag pa dalos-dalos guys, mahirap magkamali. So, wag tayong maging atat kung sila po ay guwapo. So, antayin po natin na sila po mismo ang mag-approach sa atin. So, ito yun guys, pang-5. Pakiramdaman ninyo guys, talasan ang inyong pakiramdam sa kausap ninyo. Kasi, maraming klase ang tao sa dating site. Merong fake. Maraming fake, yung scammers, maraming klase ng scam, nabanggit ko na po yan sa una kong vlog, kung anong klase ang mga scammers na nasa dating online. So, iwasan natin yan guys, kasi yung mga scammers na yan, gumagastos din yan ng pera, nagre-register din sila doon, para makabingwit ng maraming biktima. So, yun. Malalaman ninyo guys, pag ang tao kausap ninyo guys, napakatamis ng mga salita at medyo may caramel yung dila. Take note, huwag kayong maniwala kaagad at huwag kayong kiligin agad guys. Parang awan nyo na, huwag kayong kiligin agad. Kasi yung taong yan ay hindi totoo. Kasi alam nyo kung bakit? Ang pagmamahal or yung love, hindi po yan tumutubo bigla sa puso natin ng isang linggo or isang buwan. Take time po yan guys. Ang pagmamahal, take time po yan guys. At, importante na kilatisin ninyong maigi yung tao kung siya po ay compatible para sa inyo. Baga, easygoing, yung kaya mong i-handle ang kanyang ugali. Kaya, hindi pwedeng mabilisan sa dating online. Kailangan ng tiyaga, kailangan ng patalasan ng pakiramdam kung ano ba talagang klase yung taong kausap ninyo. So, eto na. Hanapin ang taong sa tingin ninyo, yun ang komportable sa inyo. At, compatible kayong dalawa na sa tingin mo, pag nagsama na kayo, ay tumpak. Wala kayong sabit, wala kayong problema. So, yun ang bibigay ko sa inyong tips guys, na yung iba dyan, alam ko naman na naghahanap kayo, kasi ang daming nagmi-message sa akin guys, nang naghahanap sila at sa inbox ko. Papakita ko sa inyo guys. Ayan sila guys, ayan. Ayan yung mga nagmi-message sa atin sa ating WhatsApp. Kasi yung aking Facebook page ay nakakonect po sa aking WhatsApp. At yung video kong in-upload doon, yung dating kung paano makahanap ng husband, yung una kong vlog ay, ito po yon. Dito po sila nagmi-message. So, itong iba, na-replyan ko, pero yung iba hindi ko na-replyan. Hindi ko kayang replyan guys. Sa dami guys, sobrang dami. So, ngayon, iba pa. At kung makahanap naman kayo guys, huwag naman din nating lukuhin guys para hindi tayo makarating sa himpilan ni Raffy Tulfo. Ang dami-daming Pilipina na nakarating sa himpilan ni Raffy Tulfo dahil niluluko ang foreigner. Take note guys, huwag po nating lukuhin at huwag po natin silang gamitin. Kasi once na sila po ay makipag-commitment sa inyo, sila po ay seryoso. Kasi alam nyo pa guys, ang mga Pilipina or tayong mga Pilipina, mahal po tayo guys. Pagdating dito sa bansa nila guys, tayo po ay mahal. Alam niyo kung bakit? Hindi po sila basta-basta makadala sa atin dito sa bansa nila kung wala silang pera. Ganon. Kung walang pera ang isang foreigner, hindi yan basta-basta makipagrelasyon ng Pilipina at hindi po sila basta-bastang magdala ng Pilipina dito. Kasi mahal po tayo guys. Hindi po tayo pwedeng tumira dito kung hindi tayo makakuha ng visa at hindi legal ang ating pag-stay dito. Mahal po. Swerte lang yung asawa ko kasi ako yung nagbayad ng visa ko.
Kasi ang visa ko dito sa Australia, 7,715. So, swerte lang siya kasi ako nagbayad ng visa ko. So, ang ginastos lang niya yung plane ticket ko. So, yun na guys, ang sinasabi ko sa inyo, pag nakahanap po kayo ng partner sa online, wag po natin silang lukuhin. Maging seryoso po tayo kasi sila po ay seryoso din po yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bago po kayong mag-commit ng isang commitment, dapat po alamin ninyong maigi ang ugali ng taong ito bago kayo kumasa. Kasi mahirap magsisisi sa huli. Maraming mga Pilipinang nandito, naging battered wife. Maraming guys. So, iwasan nating mangyari yan guys. Ako, napakaswerte ko lang sa asawa ko guys. Kasi, wala akong masabi. Hindi ko ma-discuss sa inyo isa-isa. Pero, napakaswerte ko lang sa asawa ko. Yun lang masasabi ko. Kasi, tumagal kaming mag-chat. Inalam kong maigi yung pagkatao niya. Kasi, unang chat pa lang namin, sinabi ko na sa kanya, ano ba status mo? Kasi ayaw ko maging mistress. Nandito ako sa dating site na to kasi hinahanap ko itong taong to. Number 1, number 2, number 3. Ito yung hinahanap ko. At pag yan ang nilalagay ninyo doon sa inyong account, sa inyong profile, ang dating site mismo ang maghahanap ng kamatch ninyo. So makikita mo yan doon kasi sa Filipino Kisses ganon. Ganon sa Filipino Kisses kasi yun ang nakalagay sa aking account. So nagulat na lang ako, yung asawa ko nag-appear doon sa kontak ko. Nung kinlik ko yung kontak ko, nakita ko yung account ng asawa ko. So, in that way, nakinlik ko yung account niya, nalaman niya na binisita ko siya. Kasi mag-a-appear doon yung visitor. Kung sino yung visitor, mag-a-appear. So ngayon, ang nangyari, dahil nakita niya na may visitor siya, at ako yon, chinek niya yung aking profile. At nag-match yung profile namin. Kasi yun ding profile na nilagay niya doon. So, nag-match. So, nung nag-match, so nakita niya yung profile ko, so nagustuhan siguro niya, kaya nag-message sa akin, hiningi yung number ko. Una, nagda-doubt pa ako kasi first time, diretso hiningi yung number ko, pero inisip ko, wala namang mawawala sa akin, number lang naman. So binigay ko. In the following day, tumawag siya. Papasok ako sa trabaho, tumawag. So hiningi kung ano yung private contact ko. So yun na. WhatsApp. Nagchat-chat na kami sa WhatsApp, araw-araw, umaga, gabi, araw-araw. So, siguro after 6 months, so, namimiss na daw niya ako. Gusto na niya na ako makikita sa video call. So, nagbi-video call na siya, nag-schedule siya ng video call ng Saturday, Sunday. Video call lang, minsan tawag lang. Yun lang. Ang asawa ko ay napakaswerte ko lang. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo guys. Yun ang mai-share ko sa inyo guys. So, maraming salamat sa lahat na nanonood sa MJS Vlogs at sa lahat po ng suporta na tatanggap ni MJS Vlog. Isang malaking pasasalamat ko po sa inyo. At sa mga bago po dyan, yung mga nanonood dyan sa ating vlog today, huwag naman kayong ipagdamot yung ating subscribes kay. Pindutin na ninyo yung subscribe at yung click yung ating bell button para po ma-update kayo sa ating next vlog. Thank you!